Alam nyo ba mga bay, na ang tunay na pangalan ni APJ, ipinanganak siya sa Manila noong ika-20 ng Agosto 1939 sa mag-asawang Alan Fernando Po o Fernando Po Sr. Ginamit niya ang screen name na Fernando Po Jr. para samantalahin ang kasikatan ng kanyang ama. Sa dulong bahagi nito makikita ang pinakamalaking simbahan sa Asya, ang Santo Domingo Church. Itinayo ito noong panahon pa ng mga Kastila. Dati itong nakatayo sa Manila, subalit nasira ito noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Kaya't inilipat ito dito sa Quezon City mga bay, na tinagurian niya na pinakamalaking simbahan sa Pilipinas. At alam nyo ba mga bay, na isa rin ito sa makasaysayang lugar dahil dito sa lugar na ito mismo, dito pansamantalang inilagak ang mga labi ni Fernando Po Jr. na tinunghayan nga ng milyon-milyong Pilipino. Alam nyo ba mga bay, na ang tunay na pangalan ni APJ ay si Ronald Alan Kelly Po? Marahil ay nabanggit ko na rin ito sa mga nakaraang vlog ko mga bay, no? Ipinanganak siya sa Manila noong ika-20 ng Agosto 1939 sa mag-asawang Alan Fernando Po o Fernando Po Sr., isang aktor na galing Pangasinan, at Elizabeth Bessie Kelly na isang American Irish. Si APJ ang pangalawa sa 6 na magkakapatid mga bay. Ginamit niya ang screen name na Fernando Po Jr. para samantalahin ang kasikatan ng kanyang ama, kahit na ang tunay na junior ay ang kapatid niyang si Andy Po Fernando Po II. Tinapos ni APJ ang kanyang primarya sa San Beda College mga bay, no? At sekundarya naman sa San Sebastian College. Nag-aral siya sa Mapua Institute of Technology at University of the East para sa kanyang kolehiyo. Papakita ko sa inyo mga bay, no? Yung kabuuan mismo ng simbahan na to. Napakalaki ng simbahang ito mga bay kung mapapansin nyo, at dito mismo sa lugar na ito, dito inilagak pansamantala ang mga labi ni Fernando Po Jr. Ngunit mga bay, no, may nagsasabi na hindi daw natapos ni Fernando Po Jr. ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo dahil kinakailangan niyang magdobli kayod nang maging breadwinner matapos mamatay ang kanyang ama sa sakit na rabies. Ikinasal siya kay Susan Roses Jesusa Sonora sa tunay na pangalan mga bay noong Disyembre 1968. Dahil hindi nabiyayaan ng anak, inupkop nila ang batang Grace Po na ngayon ay isang senador na nga mga bay. Nagkaroon naman ng anak na lalaki si APJ mula kay Ana Marin na pinangalan ng Ronyan. Nagkaroon din siya ng anak na babae mula sa dating actress na si Rowena Moran. Ang batang ito ay pinangalan ng Lourdes Virginia, isang actress model at recording actress na mas kilala sa kanyang screen name na Louie Po. Si APJ ay nagsimulang mamasukan sa industriya ng pelikula bilang isang mensahero. Di kalaunan ay naging stuntman siya sa ilang pelikulang ginawa ng Everlasting Pictures. Una siyang naging pangunahing cast sa pelikulang Anak ni Palares noong 1955. Hindi masyadong pumatok sa takilya ang naturang pelikula. Ang pelikulang Lois Gang noong 1957 ang nagpasikat sa kanya. Dahil sa pelikulang iyon, nauso ang mga low-waist na pantalon. Sumikat si APJ sa kanyang mga pelikula na naglalarawan sa kanya bilang tagapagtanggol ng mga mahihirap at naaapi mga bay. Noong 1961 ay itinatag niya ang APJ Production. Nabanggit ko na rin ito noong nakaraang mga vlog ko mga bay, no? At kalaunan mga bay, no, nagtayo pa ng iba pang film company si APJ. Si APJ ang may hawak ng titulo bilang aktor na may pinakamaraming PAMAS Award. Ilan sa mga pelikulang nasungkit ng parangal ay ang Mga Alabok ng Lupa noong 1967, Asidilyo 1971, Durugin si Tutoy Bato, Umpisahan Mo, Tatapusin Ko 1983, at Muslim Magnum
357, 1985. Ang huling pelikula na kanyang ginawa ay ang Partners, kung saan nakatrabaho niya ang Filipino Billiards Hall of Famer na si Efren Bata Reyes, mga bay. Tumakbo si EPJ sa pagkapangulo noong May 10, 2004 elections, mga bay. Siya ang ginawang kandidato ng KNP. Tinalo siya ng katunggaling si Gloria Macapagal Arroyo, mga bay. Isinugod siya sa St. Luke's Medical Center noong gabi ng December 11, 2004 matapos dumaing ng pagkahilo sa isang Christmas party. Nagkoma siya matapos ma-stroke habang ginagamot ang nanuyong dugo sa kanyang utak. December 14 ng alas 12:01 ng gabi, binawian siya ng buhay, mga bay. Milyon-milyong katao ang dumalaw at nagpaabot ng pakikiramay sa kanyang lamay, mga bay, dito nga sa Santo Domingo Church, bago ito dinala sa kanyang huling hantungan sa North Cemetery na tinunghayan niya ng milyon-milyong Pilipino. Sa sunod, mga bay, papakita ko sa inyo ang kanyang napakasimpleng libingan kung saan kasama na niya ang kanyang kabiyak na si Susan Roses, mga bay.